Good morning po sa ating lahat. Ito po, first time niyo pong marinig ang boses ng yung mama, no? Mama ni Apple, mama ko na rin. Okay? I'm sure hindi po yan first and last. Kanya na siya ay maging part na po ng ating church. Napakabuti ng Panginoon, no? At yung mga panalangin na makita namin ang buong pamilya na dadalaw sa church, dumadalo ay magkatotoo, no? Huwag tayong tumigil sa panalangin na walang imposible sa ating Panginoon. At continue to pray po yung buhay ni Brother Stephen po, no? Nagpaalam yung kanyang wife kapagkat tinawag ka po siya. Hindi natin yung sitwasyon niya ngayon na sana huwag tayo dumating sa ganyan punto rin ng pagsubok ng buhay niya. Okay? Tayo po'y manalangin. Lord, salamat muli o Diyos sa umaga nito. Pinupuri ka namin, pinakasalamatan o Diyos. Sa pagkakataon muli, Panginoon, na kami po'y makapakinig ng inyong mensahe ngayong umaga nito, Panginoon. Lord, gamitin niya po Diyos upang maging tuluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Ang salita lamang o Diyos ang siyang mahayag, Panginoon, sa umaga nito, maging sa aking mga kapatiran na makikinig o Diyos. Lord, dalangin po, Panginoon, buksan niyo po puso't isipan nila na maunawaan o Diyos ang iyong mensahe ngayong umaga nito. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at Amen. Noong Miyerkules po, nakatanggap ako ng balita na yung aming pastor po na binisita sa province ay nauna na. Okay? Nakita-kita na sila pastor, nauna po. Siya po yung pastor po na binisita. Siya po yung pastor na binisita ko po sa province po. Okay. Sabi niya rito, a world of vividness. The beauty of the life is not having no problem. Okay? But learning to live for God and to find joy and fulfillment in this difficult and troubled world. Okay? Napakahirap po talaga mamuhay sa mundong ito. Okay? Mahirap at the same time masaya. Amen? Masaya dahil tayo ay nagpapagamit sa ating Panginoon despite sa kabigatan ng dala ng mundong ito. Si Pastor po, 50 years na naglingkod sa ating Panginoon. And I'm sure dumating to sa matinding pagsubok ng kanyang buhay. Okay. So, siya kinuha na, siya nagpaalam. Last night, nag-live po yung aking kapatid, no? Nakinig ako, sabi ng isang pastor, ang hirap patiin yung isang taong ginawa na ng congratulation. Congrats po. No? Kasi natapos na yung kanyang mission sa mundo nito. Okay. Sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon na naglingkod sa Kanya, nangungulugan lamang po na tapos na ang kanilang mission po. Tayo, baka yung iba nag-uumpisa pa lang. No? Baka yung iba nasa kalagitnaan pa lang. Yung iba, malapit na sa finish line. Tayo po ba? Saan tayo banda? No? Sa gitna pa. Huwag na tayong pumunta na sa finish line. Masyado nang malapit yun. Sa kalagitnaan pa lang. Kumbaga, segunda pa lamang. Primera, segunda. Yun po yung ating paglilingkod. Ang malaga, tumatakbo ang ating paglilingkod sa Panginoon po. Hindi yung natigil. Tama? Hindi yung parang stagnant water. No? Nilalamok na. No? Nilalamok na tayo sa ating pananampalataya. Binabayan na. Kumbaga, ang dami ng agyo. No? Huwag natin hayaan na dumami ang agyo. No, yung mga kasalanan. Magpagamit tayo sa ating Panginoon habang tayo'y nabubuhay. Amen? Kaya, anin pa yung buhay natin kung wala na tayo. O baka nasa balik na tayo ng karamdaman, sasabihin sa Panginoon, Lord, gamitin mo na ako.
Kung makasagot lang ng harap-harapan ng ating Panginoon, ilang beses na kita binigyan ng pagkakataon. Ayaw mong magpagamit, tapos ngayon sasabihin mong gamitin. Pero kung binigyan pa tayo ng pagkakataon muli ng ating Panginoon, igagrab lang na natin yung opportunity nila. Okay? Yung din sinabi sa akin ni Brother Stephen, sabi niya, ang tagal na akong tinawag ng Panginoon, naging matigas ako. Kaya sabi niya, sa kanyang pagbabalik, bagong Brother Stephen. Yun yung kung gusto natin makita din. At ganoon din sana tayo. No, every day po ng ating buhay sa opportunity na makapaglikod sa ating Panginoon. No, maaaring isang paa natin ay nasa hukay na, yung isang paa ay nasa ibabaw pa ng lupa. Kasi hindi natin alam kung mangyayari kinabukasan. Tama? Walang sino mang nakakalam po sa mangyayari sa kanyang kinabukasan. No? Kaya nga, kung may pagkakataon makapaglingkod sa ating Panginoon, maglingkod na po tayo. Okay? Yung title po ng aking ibabahagi sa inyo is, Be careful how you live. Okay. Ang ating mensahe ngayong umagang ito ay makikita po sa aklat ng Efeso 5:15-17, no? At ang mensahe ito ay patungkol sa mga Kristiyano. At paalala po ito sa lahat, hindi lang sa ilang Kristiyano, hindi lang sa bago o matagal ng Kristiyano, kundi para sa lahat sa loob at labas ng simbahang ito. Sa mga mananampalatayang tunay, hilaw at hinog ng mananampalataya. Okay? Sa mga mananampalatayang nagtutulog-tulugan at mananampalatayang aktibong naglilingkod ng palihim, patago, hayag o nakikita. Ang salita ng Panginoon ay masakit minsan o madalas. Amen? And if we are affected po sa kanyang salita, be thankful sapagkat ito ay nagpapatunay na buhay ang kanyang salita at totoo. Hindi ka masasaktan kung hindi naman totoo o hindi ka nakikinig. Tama? Kasi kung totoo talaga, masasaktan ka. Masakit ang katotohanan pag ang Diyos na po ang nagsalita. Si Timothy 3:16-17, no, sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Isa po sa pinakaayaw natin ay pinagsasabihan tayo. Tama? Bata man yan, nasa tamang edad, lalo na yung mga nasa hustong gulang. Talaga naman. Kung ang nagsasalita sa iyo ay mas bata sa iyo, aba, namumula ang tenga mo. Kasi nasa hustong gulang ka, pagsasabihan ka. Tama? Yung iba nga, lalo na yung mga pinag-aralan. Tama? Pag yan ang nagsabi sa atin ng mga wala namang pinag-aralan, ay naku, napakasakit po. Ha? Pero ang salita po ng Panginoon ay iba. Kaya kung nais natin maging ganap sa harapan ng ating Panginoon, hayaan natin ituwid tayo at sawayin tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga buhay at totoong salita. No? Efeso 5:15-17 sabi dito, kaya mag-ingat kayo, tayo, kung paano tayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang isang Kristiyano po, no, ay kilala bilang isang ilaw at ilawan. Tama? Dapat makita sa atin ang tunay na pagiging Kristiyano. Makita sa atin ang liwanag bilang isang Kristiyano sa loob ng tahanan o sa kapitbahay, sa loob ng church o sa tinatrabahuan po natin. Mahayag through us ang kabutihan at kagandahan ng kalooban ng Diyos. Hindi kadiliman ang ibinibigay natin.
Yung tipong nakikita tayo, nandidilim na ang paningin ng mga kasama natin sa bahay. Kapitbahay o katrabaho. Ang isang Kristiyano ay halin tulad sa isang asin na dapat manatili ang pagiging alat nito. Nanatili ang pagiging Kristiyano nito, nanatili ang pagiging lingkod ng Panginoon, hindi lamang sa church, maging sa labas ng church. Kasi baka naman sa church lang tayo masipag, pero sa bahay o sa katrabaho, tamad tayong ipakita sa kanila ang alat ng isang pagiging Kristiyano. Imbes na maging positibo tayo sa buhay, tayo pa madalas na nanghihina. Imbes na tayo ay magpapalakas sa mga nanghihinang mananampalataya, tayo pa itong nagbibigay ng kahinaan lalo sa mga taong nakatingin sa atin. Kaya mag-ingat tayo sa ating pamumuhay, lalo na tayo isang Kristiyano. Baka tayo ay maging kasintura at katisuran. Tama? Ng mga Kristiyano, maging sa mga hindi Kristiyano. No? Ang hirap pa naman pag isang Kristiyano, pag lumalakad na sa kalsada o kung saan man napupunta, maraming mga matayan. Tama? Di ba Kristiyano yan? Parang sa isang tagay. Di ba Kristiyano yan? Parang ang hindi ng bunganga. Sa church, di mo nga mapagsalita. Pero pagdating sa bahay, parang announcer ng sabungan. Tama? Ganun ba tayo mga Kristiyano? O ganun yung katabi natin? Wala dito. Yun magandang pakinggan. Wala dito. Nasa labas sila. Wala sila ngayon. No, absent sila pala ngayon. Hindi tayo, no? Sana, na wala sa atin yung ganong klaseng ugali ng isang Kristiyano. No, kaya pinalalahanan tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita sa aklat ng Efeso 5:15-17, no? At ulitin ko po ang pangagat, sabi dito, be careful how you live. Isa sa pinakamagandang reminder sa atin, ang aklat ni Pablo na isinulat sa taga-Efeso, na sabi dito, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Bilang isang Kristiyano, paano mo ba dapat tayong mamuhay? Mamuhay tayo, kayo, tulad ng matatalino, di tulad ng mga mangmang. Sakit pakinggan pag sinabing mangmang ka. May pinag-aralan ka naman. Tama? Mangmang ka. So, tingin mo matino naman yung pag-iisip mo pag sinabihan ka mangmang ka, ang sakit. Tama? Mapakristyano man o hindi. No? Ang matalino po gumagamit ng isip. Ang tunay na Kristiyano namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, gumagawa ng mabuti at hindi hangal. Ang mangmang ay namumuhay at ginagamit din naman ang isip. Kaso, ang isip po ay hindi matino, magulo, at walang tamang patutunguhan. Namumuhay kung ano yung nagbibigay kasiyahan lamang sa kanyang sarili at walang paki sa ibang tao. At hindi marunong umanawa sa kalooban ng ating Panginoon. Kalooban lamang niya ang kanyang inuunawa. Speaking po ng pamumuhay, ubuhay, may kasabihan po tayo. Ang sabi dito, you only live once. Ano ibig sabihin ng you only live once? No? Isang beses na yung buhay. No? Enjoy mo na. Ang sabi nga ng iba, no? Sa makamundong salita, enjoy mo na habang may buhay ka pa at buhay ka pa. Pero tayo mga Kristiyano, enjoy natin ang ating buhay sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Magkaiba po yun. No? So, ano dapat natin gawin? Huwag sayangin ang buhay na ibinigay o gamitin ang buhay na maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. No, para maintindihan po natin ng lubusan ang mga paalala sa isinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso at maging paalala na rin sa mga Kristiyanong tulad natin. Dapat malaman natin no, ano nga ba ang nais ng Diyos? Ano nga ba ang dapat kong kailangan gawin? Bakit kailangan kong gawin ito? Tama? Napaka-simpleng tanong. Pero minsan hindi natin naiintindihan. No? Itong tanong na ito ay napaka-simple po.
para sa atin. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin lubos maintindihan natin? O kung naiintindihan naman natin at alam natin ang sagot, bakit hindi natin nagagawa ito? O kung nagagawa man natin, kumusta po? Pinagpapatuloy po ba natin o depende po sa mood natin minsan, timpla ng ating o kondisyon ng ating buhay minsan. No? Pawidol-widol lang din yung ating paglilingkod sa Panginoon. Pag pinagpapala, talaga naman. Pero pag matinding pagsubok, absent. Wala sa church. Daming rason. Pagod, may gagawin. Pero pag pinagpapala, minsan, yung totoong Kristiyano pag pinagpapala, minsan, aktibo. Diba? Pakain sa church. Tama? Masipag. Pag wala na, pagpapala, tinatamad. Dapat wala, pagpalain ka man o hindi, nakatanggap ka man o hindi, pagpapatuloy ka, magpapatuloy ka. No? Ano ba ang nais ng Diyos? What does God want? Ano ba ang nais ng Diyos sa buhay po natin? No? Malinaw ang nais ng Diyos na nakasulat sa aklat ng Romans 6:13. Sabi dito, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, ano sabi dito? Pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan. Saan? Sa kabutihan. Para mas lalo pa natin maintindihan, as tunay na Kristiyano, hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng buhay mo. Physically, katawan at kaluluwa, ang Diyos na ang may-ari sa iyo. At kung ang Diyos na ang may-ari sa atin, pasakop tayo sa Kanya. Napakalinaw po. Pasakop tayo sa Kanya, hindi lang pasakop, kundi ihandog mo ang sarili mo, ang katawan mo bilang kasangkapan sa kabutihan. Hindi yung ihandog sa ibang Diyos-Diyosan at naging kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Kaya siguro si Pastor Mamay ayaw lakasan ng boses minsan. Masakit sa lalamunan. Pero maganda din po kasi yung nilalakasan natin para papatay-patay yung mga inaantok dyan medyo nabubuhay kunti. Tama? Kasi kung tahimik kayo magsasalita, baka makatulog. Tama? Huwag niyang tulugan yung salita ng Panginoon. Sige kayo, pag hindi kayo magising. Mahirap yun, Ihandog mo, sa Diyos ang katawan mo bilang kasangkapan sa kabutihan. Hindi yung ihandog sa Diyos-Diyosan na naging kasangkapan sa paggawa ng kasamaan nyo sa Deuteronomio 10:12. Sabi dito, Bayan Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya'y, igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Apat na bagay po ang nais ng Diyos na nabasa natin dito. Una, igalang natin siya. Igalang bilang isang Diyos na makapangyarihan, paggalang na may kasamang takot. Kasi kung wala kang takot, wala kang paggalang. Sa magulang, di ba? Hindi mo ginagalang ang magulang mo kasi hindi ka natatakot. Kasi kung may takot ka, igagalang mo yan. Isang pito lang, takbo ka na. Isang salita lang, isang tingin nga lang. Minsan, mababasa mo yung tao ng pagkalit na, tingin pa lang. Pero pag tingin titingnan mo ng lalaki mata mo, lalakyan ka rin ng anak mo. Tapos. Tama? Lalo na pag yung apo, pag lumaki yung mata ng apo na, lumilit ang mata ng lola. Natin kayaan. Kasi pag lumaki po yan, ikaw lang din ang kawawa. Tayo lang din ang kawawa. Sabi nga, bata pa lang, disiplinahin natin. Paluin. Huwag mong paluin ng paluin ng katawan. May tama mong pagpapala. At biblical po yan. Yung paluin ng bata. Hindi sinabi ng Biblia, bawal. Sabi niya, pwede. Huwag naman sa ulo. Esperarat. Rat pa yun. Tayo isang kamay.
Ipakangrad talaga. Sino dito nakatikim na ng kawayan? Diba? Kawayan, hangin, sinturon, sinturon, hangin, hindi masyadong masakit yan. Yung kawayan po talaga. Bakit? Ako po may hiwa dito sa gilid sa aking lips po. No? Ito yung hiwa na pinala ng aking tito. No? Kasi nga, bata kami, naliligo kami sa labas. Yung, sa probinsya kasi, yung bakod kawayan lang, di ba? Yung kawayan na buo, tapos parang biniak. Ganyan. So, naliligo yung ate ko, binuhat yung batya, binuhos, kiniliti ko ngayon. Nung kiniliti ko, binagsak. Basag. Yung tito ko sa sobrang galit, kumuha ng kawain ng bas. Eh, ikaw, palatandaan ng pagiging mabait. No? At hindi na mawawala to. No? Yung galit ko naman sa tito ko wala na. Kasi nga, kasalanan din naman natin. Lalo na pag ang Panginoon nagpalaw sa atin. Tama? Pag tayo pasaway, palawin tayo ng Panginoon. Baka hindi lang sugat sa paa. Kung pangalawa, sundin ang kanyang mga utos po. Kung ating tingnan, basahin ang kanyang mga utos po, hindi po mabigat. No, kulang lamang tayo sa salitang submission at obedience po. Ayaw nating mag-submit, ayaw nating sumunod. Namimili lamang tayo sa mga utos ng Diyos. No? Ibigin siya. Ang salitang pag-ibig sa Diyos ay salitang kilos po o verb o action word. Hindi lamang sa salita na sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, kundi dapat makita ito sa ating gawa. It manifests po sa action dapat natin. Kasi lahat naman tayo mahal natin ng ating Diyos. So, paano? Napapakita po ba natin ang ating pagmamahal sa Kanya o hanggang salita lamang? Mas nararamdaman ng ating magulang kung inibig natin sila pag may paipit. Tama? Kung may action, kung may nakikita. Mahal kita ma. O ito, 1,000, pang-cutics mo. Mahal kita ma. Ito, 10,000, pambili mo ng damit. Yung mga ganon. So may action. No, meron kang nakikita. Ganon din ang Diyos. Lord, mahal kita. Maglilingkod ako sa iyo. Hindi yung Lord, mahal kita. Upo ako. Pagtanain mo muna ako sa ako din magbibigay sa iyo. Diba? Ganon tayo, Nay? Oo. Ganon tayo minsan. Lord, pagtanain mo muna ako para bigyan kita. Nung pinagpala ka ng Panginoon sa maliit na bagay, hindi mo nga pinansin yun Tama, kasi minsan ang napapansin nating pagpapala is yung malalaking bagay lamang. Pero yung maliliit na mga bagay na binibigay ng Diyos, hindi natin yun pinapansin minsan. No? Yung paghinga nga natin, pagpapala po yan. Yung makagising ka pa sa umaga, sa gabi ang bigat-bigat ng katawan mo, pag sa umaga, biglang may panibagong lakas. No, kahit nahihirapan ka na, kahit ano pang mga nakasabi dyan, para may mahawakan ka lang, mayangat mo yung katawan mo, isang pagpapala po yun. Hindi po lahat. May kalakasan pa na ibinibigay ng Diyos. Doon pa lang, malaking pasasalamat na po yan. Pang-apat, paglingkuran ng buong puso, kaluluwa, no? Maglingkod na may katapatan, hindi yung maglingkod ka lang dahil may pabor kang hingin sa Diyos. Maglingkod ka lang dahil maglingkod kang may kasiyahan sa puso at hindi napipilitan lamang. Maglingkod ka ng may kasamang pagmamahal. Maglingkod ka kahit walang nakakita. Maglingkod ka ng may kagalakan. Yan ang nais ng ating Panginoon. Sa paglilingkod po, ito ang nais ng ating Panginoon na siya lamang ang dapat nating paglingkuran at wala nang iba pa. Ano sabi sa Mateo 6:28? Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Hindi na lang, wala tayong maraming kayamanan. Kunti lang. Tama? Kung meron mang pwedeng makapagsabi sa atin kung saan o kanino ba tayo naglilingkod ng tunay, ikaw at ang Diyos lamang. Sapagkat ikaw as Kristiyano, alam mo sa puso mo kung sino talaga ang tunay mong pinaglilingkuran. Tama? At sa paglilingkod, dito rin masusukat kung sino ba talaga ang mahal mo. Ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay o ang ibang bagay na dyan na lamang pinapaikot ang iyong buhay.
At dito rin papasok ang salitang priority po. Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Ang gawin ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa atin o ang bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon? Dapat ba lagi na lang gawain ng Panginoon, no, tayo aktibo? Pero sa sarili nating tahanan at trabaho ay pinababayaan natin. Kasi sabi naman sa aklat ng 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o uminom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So, ibig sabihin pala, as Christian, na bahagi ng isang small church na naglilingkod sa Panginoon, ginagamit ang talentong ibinigay niya. Hindi naman natin kailangan everyday na sa church tayo, everyday may Bible study, every night may prayer meeting, every day may visitation. Hindi naman natin kailangan gawin lahat yon ng sabay-sabay, araw-araw, para may pakita natin sa Diyos na naglilingkod tayo 24/7, 7 days a week, or 365 days a year. Anything na ginagawa natin, as long as nagbibigay ito ng karangalan sa ating Panginoon, wala pong problema po yun. Hindi ibig sabihin na may trabaho ka, hindi mo na master ang Diyos. Hindi ibig sabihin na absent tayo ng Sunday, ay hindi na natin inuuna ang Diyos. Hindi na ang orugan na nasa church tayo, ayos na tayo. Nabigyan na natin ng kapurihan, na parangalan na natin ang ating Diyos. Kapatid, siya sa atin ang puso natin. Baka naman, pumupunta tayo sa church na may ibang dahilan. Mahirap mahusga, ang Diyos lamang ang may karapatang mahusga sa atin. Pero tandaan po natin, ang paalala sa aklat ng Kawikaan 3:6, sabi dito, sa lahat ng inyong gawain, siya ingay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Hindi yung kung kailan ka lang nahihirapan, saan ka lang tatawag sa Kanya. Dapat, tumawag ka na bago ka pa dadaan ng paghihirap. Tama? Pangalawa, what does it take? No? Ano ba dapat kung kailangan? Una, dapat magkaroon tayo ng disiplina. 1 Timothy 4:7 sabi ito, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. Sanayin mo ang iyong sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. Mahirap mamuhay kasi nasanayan na natin or nakasanayan natin ang dati nating buhay. Pero it is a challenge sa mga Kristiyano. Tandaan natin, we are a new, creation. At ano naman tayo dati, no, kung ano man tayo dati, dapat baguhin na natin ito. Tama? Kung paano tayo namuhay noon, nung di pa natin nakilala ang Diyos, dapat baguhin na natin sapagkat nakakilala na tayo sa ating Panginoon. Kung gaano tayo kadaldal noon, masakit magsalita sa kapwa natin, sa tahanan man o sa labas, dapat baguhin na natin ito. Ang tunay na nakilala sa ating tunay na Diyos ay may tunay na pagbabago at tunay na binago. 2 Corinthians 5:17 sabi dito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, sinong tao? Lahat ng tao na kilala sa ating Panginoon, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, ibig sabihin wala, binago na, hindi dahil talagang bagong-bago na. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. No, ang transformation naman po ng tao ay hindi naman instant yan. Na parang noodles. Nung pinakulo mo lang kain, luto na. Unti-unti pong binabago ng Diyos ang tao. No? Kung napalitan na ng bago, ang tawag ng bagong buhay. So bagong pamumuhay dapat ang makita sa atin, hindi bagong kaaway ng buhay. No? Dati, isa lang kaaway mo. Ngayon marami na. Hindi nagbago. Ang parang lumala lalo. No? Pangalawang habits po, kung nais namin mabago ang ating karakter, dapat baguhin muna natin ang ating habits o ginagawa. So sa anong paraan po? Sabi dito sa 1 Timothy 4:7b, sanayin mo ang iyong sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. Baguhin natin ang ating pamumuhay kasi minsan ito yung nagiging hadlang kung bakit hindi tayo
progress po as Christian. Hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Hebrews 12:1, sabi dito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Tanggalin natin ang mga sagabal o hadlang, sapagkat ang kasalanan ang nagpapabigat sa atin at siya ring hadlang sa mga pagpapala ng Diyos sa atin. Isaiah 59:2, sabi dito, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kapatid, mamuhay tayo sa kalooban ng ating Panginoon, ng ating Diyos. At sabi sa Philippians 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang kikilos sa buhay natin. Kung hayaan natin siya kumilos sa buhay natin, huwag natin kontrahin ang Diyos. Huwag natin. Alam naman natin yun, pag ang Diyos ay kumikilos na sa buhay natin. Tutulungan tayo ng ating Panginoon na ganapin ang kanyang kalooban as long as willing tayong isuko ang lahat sa Kanya. Willing tayong sumunod sa Kanya at willing tayong magpagamit sa Kanya. Pangatlo, why should I do it? Bakit kailangan kong gawin ito? Tandaan po natin mga kapatid, tayo ay tinubos na ng ating Panginoon. Tama? At bilang kabayaran ng Kanyang pagtubos sa atin, dapat hindi lang pagpapasalamat ang kaya nating ibigay sa Kanya sa pamamagitan ng salita lamang, kundi samahan din natin ng gawa, patunay na buong puso tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tandaan po natin, tayo ay pinalaya na at binigyan ng kalayaan ng ating Diyos. Noon, nung hindi pa natin siya nakilala, tayo alipin ng kasalanan. Kaya nung nakilala na natin siya, dapat huwag na tayong magpaalipin sa kasalanan. Ephesians 1:7, sabi dito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Kaya nga, para hindi masayang ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sabi dito sa 2 Corinthians 5:15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para saan? Sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ano ang sabi po? Huwag na tayong mabuhay para sa sarili. Meaning, ang purpose po ng ating buhay hindi para mabuhay lamang, kundi para parangalan ang ating Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa atin. Kung nabubuhay tayo para sa ating sarili lamang, sayang ang buhay na pinahiram ng Diyos sa iyo. Our life is not all about isisilang ka, mag-aaral ka, magtrabaho ka, mag-asawa ka, magkaanak ka, tumanda at mamatay. No? Hindi lamang ganun po ang buhay, kundi ang nais ng Diyos sa buhay mo ay makilala mo siya, maranasan natin ang pagpapalang ibibigay niya, maranasan natin maglingkod at dadaan ng matinding pagsubok sa buhay upang may taas at maparangalan siya sa ating buhay. Nais ng Diyos na ipadama sa atin ang presensya niya, ang kadakilaan niya, ang kapangyarihan niya. Kaya nga, no? Kaya ang nais din niya sa atin ay kilalanin natin siya, hindi lang sa bibig, sa isip, kundi sa puso po. Ang nais niya sa atin ay ialay natin ang sarili natin sa Kanya. I-acknowledge natin siya sa buhay natin. Roma 12:1, sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos.
ang pag-alay, no? Ang pag-alay ng Diyos sa kanyang anak ay simbolo ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. In our response sa pagmamahal ng Diyos, ialay din natin ang ating buhay sa Kanya, buhay na banal at kalugod-lugod, sapagkat ito ay karapat-dapat, no? Na pagsamba natin sa Kanya. Kapatid, kailan mo pa isusuko ang buhay mo? Ang totoo, ang buhay mo sa Kanya. Kapatid, kailan mo pa seryosohin ang buhay Kristiyano? Kapatid, huwag na nating sayangin ang kagandang loob na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi ng aklat po sa 2 Corinthians 6:1, yamang kaming magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo, huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinigay ng Diyos, na ibinigay sa inyo ng Diyos. Kapatid, mahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat yung buhay na meron tayo ay buhay na handog ng Diyos sa atin. Amen? Tayo natin tumayo. Tunay ang salita ng Diyos ay naging kalakasan sa atin. Wala tayong magpapataya. Maraming pagbabago sa ating buhay. Pusiso, sabi niya, pag-insan pasol, pag-insan sabi niya, paunti-unti lang po ang pagbabago. Hindi ng pag-ibigla. Ano ng Panginoon sa ating buhay? Iba yan patuloy na stagnan ng buhay.